So muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo po mag-share dito po sa ating ginagawang daily devotion at nandito na nga po tayo sa Joshua chapter 18 at ang aking pong mag-share dito po sa verses 1 to 4 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, ang paghahati-hati sa iba pang bahagi ng lupain. Matapos nilang sakupin ang lupain yun, ang buong Israel ay nagtipon sa Silo at itinayo roon ang tuldang tipanan. 7 lipin ni Israel ang hindi tumatanggap ng kanilang kaparte sa lupain. Kaya sinabi sa kanila ni Josue, kailan pa ninyo sasakupin ang lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno? Pumili kayo ng 3 lalaki sa bawat lipi. Lilibutin nila ang buong lupain upang gumawa ng plano sa paghati-hati nito para sa kanila pagbalik nila. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po mag-share sa ating daily devotion dito pa rin sa Joshua chapter 18 verse 5 to 8. At kanilang babagiin ng 7 bahagi, ang Juda ay mananahan sa hangganan niyaon na dakong timugan at ang sambayanan ni Jose ay mananahan sa kanilang hangganan sa dakong hilaghaan. At inyong iguguhit ang lupain ng 7 bahagi at inyong dadalhin ang pagkaguhit dito sa akin at aking ipagsasapalaran dito sa inyo sa harap ng Panginoon nating Diyos. Sapagkat ang mga Levita ay walang bahagi sa gitna ninyo, sapagkat ang pagkakaserdote sa Panginoon ay siyang kanilang mana at ang Gad at ang Ruben at ang kalahating lipi ni Manases ay tumanggap na ng kanilang mana sa dako roon ng Jordan, na dako silangan, na ibinigay sa kanila ni Moises sa lingkod ng Panginoon. At ang mga lalaki ay tumindig at yumaon at ibinilin sa kanila ni Joshua na yumaong iguhit ang lupain, na sinasabi yumaong kayo at lakarin ninyo ang lupain at iguhit ninyo at bumalik kayo sa akin at aking ipagsasapalaran sa inyo dito sa harap ng Panginoon sa Silo. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon Joshua chapter 18 verse 9 to 12. At ang mga lalaki ay yumaon at nilakad ang lupain at ipinuhit sa isang aklat ayon sa mga bayan na 7 bahagi at sila'y napanoo kay Jose sa kampamento sa Silo. At pinagpapalaran ni Jose sa kanila sa Silo sa harap ng Panginoon at binahagi roon ni Jose ang lupain sa mga anak ni Israel ayon sa kanilang mga bahagi. At ang kapalaran ng lipi ng mga anak ni Benjamin ay lumabas ayon sa kanilang mga angkan at ang hangganan ng kanilang kapalaran ay palabas sa pagitan ng mga anak ni Juda at ng mga anak ni Jose. At ang kanilang hangganan sa hilagang sulok ay mula sa Jordan at ang hangganan ay pansampa sa dako ng Jericho sa hilagaan at pansampa sa lupain, maburol na dakong kalunuran at ang labasan niyaon ay sa ilang ng Amen. Amen. Ngayon babasahin ko po, Joshua chapter 18, verse 13 to 16. At ang hangganan ay patuloy mula roon hanggang sa Luz, sa dako ng Luz, na siyang Beter, na dakong timugan, at ang hangganaan ay pababa sa Atarot Adars, sa tabi ng bundok na dumudoon sa timugan ng Bet-Horon sa ibaba. At ang hangganan ay patuloy at paliko sa kalunurang sulok na dakong timugan mula sa bundok na nakalatag sa harap ng Bet-Horon na dakong timugan. At ang mga labasan niyaon ay sa Chiriat Baal, na siyang Chiriat Jearim, na bayan ng mga anak ni Juda. Ito ang kalunurang sulok. At ang timugang sulok ay mula sa kahuli-hulihang bahagi ng Chiriat Jearim
at ang hangganan ay palabas sa dakong kalunuran, at palabas sa bukal ng tubig ng Neptoa. At ang hangganan ay pababa sa kahuli-hulihang bahagi ng bundok na nakalatag sa harap ng libis ng anak ni Hinom, na nasa libis ng Rephaim na dakong hilagaan, at pababa sa libis ni Hinom sa dako ng Jebuseo na dakong timugan, at pababa sa Enrogel. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Joshua chapter 18 verses 17 to 20. Ito po ang nakasaad. It then curved north, went to En Shemesh, continued to Geliloth, which faces the pass of Adumim, and ran down to the stone of Buhan, son of Reuben. It continued to the northern slope of Beth Araba, and on down into the Araba. It then went to the northern slope of Beth Hogla and came out at the northern bay of the Dead Sea, at the mouth of the Jordan in the south. This was the southern boundary. The Jordan formed the boundary on the eastern side. These were the boundaries that marked out the inheritance of the clans of Benjamin on all sides. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Joshua 18 verse 21 to 24. The tribe of Benjamin, according to its clan, had the following towns: Jericho, Beth Hogla, Emek Kesis, Beth Araba, Jemaraim, Bethel, Avem, Farah, Opra, Kifar, Ammoni, Opni, and Tiba. 12 town and their villages. Yun lang po, parahin ng Diyos. God bless. Magandang pagpapalang gabi po sa atin lahat. Ang aking pong babasahin matatagpuan sa Joshua chapter 18 verses 25 to 28. Sabi rito, dagdag po rito ay ang Gibeon, Rama, Berot, Mishpa, Kefira, Moza, Rekem, Irpel, Tarala, Zela, Haelep, Jebus na siyang Jerusalem, Gibea at Kiryat Jearim. 14 na bayan kasama mga baryo nito. Ito ang natanggap ng lahi ni Benjamin na hinati-hati ayon sa bawat bahayan. Ang hirap bigkasin po ng mga pangalan ng mga bayan na ito. Ito po yung mga lungsod na natanggap ng lahi ni Benjamin. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. At sa ingay tulog po. Maraming salamat. God bless.